Okay, glory to God. Thanks God. Good morning sa ating Revelation 22 verse 12. Revelation 22 verse 12, read, begin. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our loving Father in heaven, thank you Lord sa iyong salita. Salamat sa mga testimony, Bible verse, memory verse. Thank you sa araw na to. Thank you Lord na wala na rin bagyo. And we pray Lord, yung mga nasalanta doon sa part na ibahay, we pray makarecover sila, tulungan po sila Panginoon, even sa mga sabate. At sa summer, we pray, Lord, i-bless mo ang aming bansa, Panginoon, at i-bless mo po ang iyong mga anak, even mga local, foreign missionary, bless mo mga pastor, naglilingkod sa iyo. Thank you sa araw na to, na makapakinig ng iyong salita, maabot ang spiritual need dito. Praise name. Amen. Amen. Thank you. Please be seated. Ang title ngayong araw na ito, ngayon ay September 28, 2025, Awarding Time from our Lord Jesus Christ. Awarding Time from our Lord Jesus Christ. Pag sinabing award, ang meaning dito ay give or order the giving of something as an official payment, compensation or prize to someone, a prize or other mark of recognition given in honor of an achievement. In this world, mayroong award na sa mga deserving mga individual. Ito man ay sa area ng sports, ito man ay sa educational institution, maging sa mga faculty, mga teachers, maging staff, private or government institution, sa politics, sa judiciary, ito man ay sa legislative body, ito ay sa upper chamber ay yung Senate, lower chamber ay sa Congress, mga congressman, maging sa executive branch, ito yung sa Malacanang, at sa business sector, maging sa military, maging sa police, at maging sa Army, Navy, sa Air Force, at maging sa Coast Guard, maging sa mga scientists, at sa maging mga top taxpayers. Alam niyo, pag sa BIR, pag ikaw yung top 1 na nagabayad ng buwis, ay binibigyan nila ng award, recognition, kaya dito sa Kalibo. Maging sa mga yan, taxpayer natin ng mga top 10, nakita ko doon ay yung itong, yung sa Meros Avenue, yung Royal Supermart, yung Masing Hardware, yung Sason na negosyo, Pantilco, yan mga taxpayer yan ng mga top 10, yung sa kay Garcia, yan, Ariel Garcia, mga taxpayer yan ng mga top 10, Sanday de la Cruz, yung sa bread and butter din, yung mga award yan sa mga nagbabayad ng buwis na mga top 10 na nagbabayad ng buwis. Sa business sector, at siyempre meron din sa mga students ay binibigyan sila ng tinatawag na mga award. Yan, sa government, gano'n din, sa mga fishermen, sa mga farmers, sa agriculture department, binibigyan rin ng recognition award sa mga barangay officials, sa scientists, ni-recognize ang kanilang mga gawa. Of course, sa barangay officials, meron din mga binibigyan award yan. Maging sa school, yung dating General PTA, ay ginawa na ng PTA, School Parent Teacher Association. Mga parents, binibigyan rin ng award yan, recognition sa mga parents. Well, nga sa Kaisig ay, last year ay tinawag ang pangalan ko ni si Sir Paulo Manico, yung MC, Ma'am Joyce Buntugon. Tinawag. 3 beses kid, tinawag. Tapos kang ngiti-ngiti na ako ay panakita sila. Sabi niya ni Ma'am, ay isa na yung Ma'am ni JJ, Ma'am Genevieve, no? Di mo ay shirt around share. Pati pala. Natatawa lang ako man ay siyempre pangalan na videos. Yung recognize ay
tayo bilang outstanding parent, no? Yan, recognize sa school. May award recognition, maging sa intramural. Kaya meron ng district meet, then sunod naman ay provincial meet, regional meet, palarong pambansa, tapos SEA Games, Southeast Asian Games, then Asian Games, na din yung pinaka-games, ay Olympic Games na yung pinakamataas na sa larangan ng palakasan ng paligsahan. At siyempre may mga award yan. So yan ay sa lupa lang yan na mga award. Temporary lang. Temporal. Pero siyempre happy rin naman sila. Siyempre katulad na tennis player na si Alex Iyala. Yan, naka-champion na rin siya. And then, pero most important is award from our Lord and Savior Lord Jesus Christ. And sa Revelation 22 verse 12, dito, and behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. So, awarding time from our Lord Jesus Christ. Yan ang title. Number 1 is very soon. Number 1 is very soon. And behold, I come quickly. Ibig sabihin ni hasten, ito ay madali, mabilis. For us, matagal. Siyempre, ang 1,000 years sa atin, matagal yan. Meron bang tao na nabuhay ng 1,000 years old? Wala. Wala umabot ng one day. Si Methuselah 969 lang. So kulang lang siya ng 31 years para maging 1,000 years old. Ano meaning to say ay wala talaga nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Diba? Ano sabi na ng Romans 3:23? For all have sinned and come short of the glory of God. So ibig sabihin yung tao, hindi nga umabot ng one day lang. Sa atin, matagal na yung 1,000 years. Pero kay Lord, madali lang, one day lang sa Kanya. So just be patient lang. Kaya sabi 2 Peter 3:8, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. So exciting moment to every one of us. Ating mga trouble, our toil, pagpapagal, our worries, our problems, pag sa mga graduating sa school ay your thesis, yan pinakamahirap sa lahat yung thesis, our responsibility, our routine life will be over. Everyday routine life natin will be over na. Kaya 1 Thessalonians 4:17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So tayo na ay caught up kukunin ng Panginoon sa isang kisap mata at salubungin natin ang Panginoon sa iyong papawid to meet the Lord in the air. Ating imimit natin, magkaroon ng meeting, ang meeting place natin saan? Doon sa iyong papawid in the air, and so shall we ever be with the Lord. Kaya be ye ready always. Yan ang motto ng Boy Scout. Sa Girl Scout, ganyan din ba? Be ready. Laging handa. Boy Scout, Girl Scout, laging handa. Luke 12:40, be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when ye think not. Are you excited? Awarding time from our Lord Jesus Christ is very soon. Sequence to natin mga preaching ng mga una. Yung ating preaching ng una, mga Sunday ay Lord Jesus tells about the future events. Sa usunod ay the coming of our Lord Jesus Christ. And ito naman, awarding time from our Lord Jesus Christ. So are you excited? Are you ready? Are you prepared? Prepared ka na ba for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ? Siguro kung may mga problema, matinding problema yung pamilya, mag-asawa, individual, o may utang sa bangko, at dumating si Lord Jesus, gusto na, Lord, dumating ka na ba? May mga utang riba ng mga tig-million, ano? Ay, siyempre, gusto na, ay Lord, mag-abot ka na, at least ay libre na tayo, no? Mga ganun ba? So, be ready. Pero kung imong
Pero kung yung bahay mo ay maganda, yung naka-tiles, tapos daming CR sa bahay, daming room, maraming bedroom, tapos yung swimming pool, yung swimming pool mo pa ay hindi lang isa, kundi tatlo, tapos may 40 cars ka pa. Siya sabi na, huwag mo na Lord, dumating. No? Bumaga sa gana ka ba sa lupa, para sabihin huwag mo na, no? Kasi nag-enjoy ka pa. Oh. Pero kung may mga problema, may mga depression, o may mga hindi maganda nangyari sa buhay mo, Lord, sana dumating ka na para matapos na lahat. Oh. Para ganun ba? Pero regardless of our situation, we need to be thankful to our God. Maging mapasalamatin lang at maging enjoy lang every moment of our life. Every day is a reward from the Lord. Kaya dito ay maging prepared lang tayo. Awarding time from our Lord Jesus Christ is number 1 is very soon. Number 2 with reward from Himself. With reward from Himself. Ang magbigay mismo ng reward ay ang Panginoong Jesucristo. Diba sabi doon sa verse 12, and behold, I come quickly and my reward is with me. Dala-dala ko yung reward is with me. Ano kaya no? Yung reward na yun na dala-dala ng Panginoon. Siyempre, more yun sa spiritual reward. Siyempre, recognition, recommendation, and then, i-applause ka ng Panginoon. Di ba, naalala niyo si Stephen, na yung binabato si Stephen because sa kanyang panampalataya kay Lord Jesus, ay talagang tumayo ang Panginoong Isus, nag-standing ovation ba? Yung tumayo talaga ng Panginoon, na nakita ni Stephen na binabato siya ng mga Jewish people dahil sa kanyang paniwala kay Jesus Christ. Di ba? Parang si Charlie Kirk rin, yung paniwala na kay Lord Jesus Christ, hindi agree yung iba sa kanyang principle from the Word of God, kaya nabaril siya sa lalamunan. Parang ganon. Si Stephen, ganon rin. Pero ang Panginoon ay nirecognize siya na tumayo talaga ang Panginoong Isus nung si Stephen ay binabato dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoong Kristo. And then, siyempre, may mga reward yan, mayroong sa Millennial Kingdom, may mga posisyon lang. Yan. Halimbawa, ikaw barangay captain. Si Brother Edgar, ikaw ang barangay captain sa poblasyon ni Washington. Sa Millennial Kingdom. Maging councilor o mayor sa Sangguniang Panlalawigan o vice governor. Ikaw, JC, mag-governor sa Aklan. Ikaw, Jatin, mag-congressman. Ikaw, Colleen, maging congresswoman. Ganun ba? Si Lord Jesus na dito mag-hari within 1,000 years. Wow, yan yun, perfect government. Alam mo, kahit sino pa ang presidente ang manalo dito sa Pilipinas, palagi lang man nag-rally. Akala ko noon na si Marcos ay may rally. Marcos na tatay, senior. Akala ko na mapalitan siya ni Cory, wala na mag-rally. Ay, mag-rally mangyapon. Pinilitan si Cory ni Fidel Ramos, akala wala mag-rally. May rally mangyapon. Hanggang mapalitan naman ni Irap. Sunod kay Irap, si Pinoy, tapos si Duterte, tapos kay Marcos. May nag-rally kahit sino pala may nag-rally. Pero sa time ng Lord Jesus, siya na maghahari for 1,000 years dito sa lupa. Yan. May mga blessing yan, katiwalaan sa millennial o kung sinong mga faithful na Christian, siya maging senator, siya maging secretary ng cabinet secretary, maging yung sa Amerika, yung Secretary of State, speech siya about kay Charlie Kirk, pero nagwali siya about sa kay Lord Jesus, sa Vice President, President, Justices at mga judges, etc. So, more exciting rewards now. We cannot imagine more than our hearts and mind desires, given by the Lord Jesus as our reward. Awarding time from our Lord Jesus Christ, number 1, is very soon. Number 2,
with reward from Himself. And the last, number 3, according to our work for God. According sa ating ginawa para sa Diyos. Kaya God's work is the greatest work on earth. Sabi nga sa 1 Corinthians 3:9, we are co-laborers with God. Sabi sa 2 Corinthians 15:7, be ye strong therefore, and let not your hands be weak. Huwag maging mahina ang iyong mga kamay, for your work shall be rewarded. Ang iyong gawa ay bibigyan ng reward. Sabi ni Lord Jesus, Luke 19 verse 13 sa Bible, occupy till I come. Ibig sabihin, maging busy hanggang siya ay dumating. At harap tayo sa judgment seat of Christ, 2 Corinthians 5 verse 10. O, tingnan nyo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman ng Panginoong Jesucristo. Mabibigay sulit tayo. Kayo, isusulit nyo lang yung sarili nyo, pero ako, dalawa. Isulit ko yung pagsusulit ang sarili ko at kayo. Kung kayo ba ay inalagaan ko spiritually, napakain ko ba kayo? Kung kayo ba ay healthy spiritually, o baka malnourished kayo. So, mananagot rin pala ako sa Panginoon na sa pag-alaga ko sa inyo spiritually bilang under shepherd ni Lord Jesus. Si Lord Jesus ang ating shepherd. Siya yung the good shepherd. Ako yung siyempre si Pastor Nabli yung ating pastor, siya under shepherd. Siyempre ako dito yung missionary. Sabi sa 2 Corinthians 5 verse 10, for we, sabi na po sa Pablo, we, tayo must all, is a must. All, lahat tayo appear, mag-appear, harap before the judgment seat of Christ. Yun, sa judgment, kumbaga sa hukuman, nakaupo si Lord Jesus Christ. So, pagharap natin sa judgment seat ng Panginoon ay, kakabahan tayo, mahihiya tayo, excited tayo, sa palagay nyo. Siyempre, kung tapat ka naman, faithful ka kay Lord, nag-pray ka, nabasa ka ng Bible, faithful ka sa yung giving, support sa church, sa mga kinanglan dito, sa yung cheerful giving, hindi lang yung tithes, kasi pag tithes ay ino-open yung 10%, usually kung mahal mo Panginoon, mas sobra pa ang binibigay natin. Kahit allowance ko nga, lahat, ibigay ko yan sa Panginoon, binigay ko muna bago, ibili rin ang mga kailangan natin. So pagharap namin sa Panginoon, ay siyempre, malinis ang ating buti, anis tayo, wala tayong tinatago, makasalanan. Kung may kasalanan man tayo, nakakasala tayo everyday, hiningin natin ang tawad yan sa Panginoon. So at least malinis tayo sa pagharap sa Panginoon, hindi naman tayo sa Panginoon. Dahil alam naman Panginoon, alam na ating puso't isipan ating buhay sa secret place at saka sa public place. Okay, so dito ay harap tayo sa judgment seat of Christ. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. Kung ano man yung matanggap niya yung mga bagay na ginawa sa kanyang katawan, according to that he had done, ano man ang ginawa niya, whether it be good or bad. Siyempre, pipiliin natin yung good na magawa ng ating katawan. Kasi mismo ang ating sarili, naglalaban yan sa ating, alam niyo nung tumanggap tayo kay Jesus Christ, niniwala tayo kay Jesus Christ, nandito pa naman yung ating old sinful nature, hindi naman nawala yan Dito pa yun Kaya ang ating body, ito ay labanan pa rin ng good or bad. Sabi nga, ang kalaban natin hindi imperialismo, di ba? Kung may nag-arali, ibagsak ang kapitalismo, imperialismo na Amerikano, di ba yan? Ang problema hindi kapitalismo, imperialismo, komunismo, ang problema ay ako mismo. kita mismo yung problema. Di ba? Halimbawa,
ang sabi ng Espiritu ng kalag mo, simba ka na, wala nang bagyo, maaraw na. Tagang kagabi, nag-ulan talaga, before nag-pray talaga ako, naglumuhod ako dito. Lord, I pray na, kung kaulan man ngayong gabi, pero bukas, Lord, pagkaagahon ay, huwag lang umulan. So, answer man ni Lord ang prayer. Kasi pag ang mga Christian kasi ay, mga, sabi ng Bible, mga asin yan, mga asin, di ba? We are the salt of the earth. Di ba yung asin pag nilagay mo sa tubig, no, nabasa, natutunaw. Kaya yung mga Christian baka matunaw. Pero kung ikaw matay naka-jacket, naka-sombrero, nakapayo, nakakapote, ay sigurado hindi ka matutunaw. So, yun. Kaya, tayo ay, ano man ginawa natin, whether be good or bad, ay harap tayo sa Panginoon. Siyempre, piliin natin yung good. Anong sabi ni Edmund Burke? Para daw mag-success, mag-success yung evil man ay dahil yung good man do nothing. Di ba? Ganun. May quotation yan eh. Kaya piliin natin yung mabuti na gagawin. Siyempre, may consequence yan na mabuti rin doon. Ang nagtanim ng mabuti ay mag-aani ng mabuti. Ang magtanim ng masama ay aani rin ng masama. Example, no? Di ba kapag nagsabi ka ng mga masamang salita sa kapwa mo, no? Pag tinanong mo masama ang sinabi mo sa kapwa, ano ang kanyang reply din? Siyempre, masama din, no? Bira ka, nagalit ka, tapos ang reply sa iyo ay mabuti rin. Bira. Kaya, situate na lang na mabuti ang ating sasabihin o tahimik na lang tayo. Yan. Hindi naman yan na porque umiiwas ka sa gulo, hindi ibig sabihin ay takot ka. Pinipili mo lang naman na umiiwas ka. Alam niyo doon sa Binyang, sa City Jail, sa Binyang, Laguna, kahit sa mga Manila City Jail, makita mo doon sa picture, no, siksikan sila, no, parang sardinas, na hindi na sila makahiga, hindi na makatulog. Ang makahiga lang doon na magandang pwesto, yung mayor sa bilangguan. At yung mayor doon ay binabayaran. Halimbawa, nagbisita ako dati sa Bilibid, sa Muntinlupa. Matagal ako doon na-assign sa Bilibid, sa mga 3 years. Doon palagi ako sa labang ito, sa mga pelikula na yun na may palasyo na kulay puti na pintura, no? Di ba sa mga shooting sa pelikula. Ang ginawa ko doon, sa pader ng siyempre dito ako sa Klabo. Nakita ko nandun talaga ako sa Muntinlupa, sa Bilibid. Pumunta ako doon sa, every Saturday visitation kami. Pumunta doon ako sa Bilibid yun na pader na puti. Tapos may garden sa ibabaw. Tapos kinuha ko talaga, ginhipo ko talaga. Kumbaga, nakikita, papanood ko lang to sa pelikula, sa mga sinihan. Nanonood pa ako dati sa mga sinihan nung napipot ako. At sa TV, hinihipo ko yung puti na wall. Tapos may garden na sa Muntinlupa, sa Bilibid. Tinignan niya ako. Isip niya, ano sila yan? Ba't nagkakon sa pader? Ano to? Ba't may nilagay na kung ano nilagay sa pader? Or ano to? Takas ba to? Ano to? Anong ginagawa natin? Na-curious man siya. Pero hinawakan ko lang naman yung pader. Parang sinasabi ko na napapanood ko lang to. Pero nandun na mismo ako sa Muntinlupa City. Sa Bilibid Prison sa labas. Kaya nakapasok rin ako doon twice. At nakapasok ko sa, may sinasabi kasi silang habang buhay na pagkabilanggo. At nakita ko rin saan doon na lethal injection, yung si Chigaray sa time ni Iraq. Nakita ko sa ng gas chamber o lethal injection. At nakapunta rin ako sa minimum security. Yung mga hatol na lang doon ay mga, halimbawa mga 15 years below na lang. Nakapasok rin ako. Kaya pag pinunta ko yung, binigyan ako ng pangalan, dalawin ko. Kaya yung dadalawin ko pala na bilanggo doon, nagbayad pa ako ng pera sa bilanggo. Sabi niya, Sir, bigyan mo ko ng pera, bigay kay Mayor. Kasi sasaktan yung dadalawin mo.
pag hindi nagbigay ng pera sa mayor nila. Yung mayor nila, bilanggo rin na mayor. Ibig sabihin ng mayor ay yung leader doon. O, dako-dako. Mga big timer ba? Kung sinong matapang doon, mayor nila. So, kung may, ano ba, ako mayor, si JC Bilanggo, dadalawin siya ni Ma'am Cherry. Ma'am Cherry, pag magbabayad, bigyan mo ng pera si JC tapos ibigyan rin sa akin. So, mismo din sa loob mayroon din corruption, pera-pera din. So, ganun dun. Kaya, salamat tayo na dito tayo kayo. Wag hindi naman dun pag duwag ka, hindi ka umiiwas ka lang sa gulo, hindi naman yung kaduwagan. Umiiwas lang tayo kayo. Nakita na din sa mga bilangguan, si PGL na siksikan sila. Punong-puno dun. Samantalang kung dito sa malaya tayo kagalaw. Pero doon, limitado ang galaw nila. So, sana ganyan ang mangyari sa mga magnanakaw na mga ibang congressman, district engineer, contractor, dapat mabilanggo sila. At ibalik yung pera ng taong bayan. Diba? Yan dapat. Pero kung magnakaw lang ng mansanas, ng corn beef, nag-shoplift lang sa post, bilanggo agad. No? Bakit sinabi kong bilanggo? Ayaw kong sabihin yung kulong, ikulong, kasi ang kulungan para yan sa manok at sa baboy. So dapat bilanggoan. Ni-ikon ako niyan, ni-review ako ng bilanggo na nakalaya. Ay, sa kulungan kagali, ikaw kuya, galing. Ay, ni-ikon ako, ni-review, kinurek niya ako. Huwag mong sabihin sa kulungan, kasi yung kulungan yung ibon. Sabihin mo lang bilanggo. Gusto nila pala bilanggo. Oh. Pero ang terminology, ikulong yun si ganitong politiko. No? Ikulong. Oh. Sana nga, makulong na mabilanggo sila. Ayan. Pero salamat na tayo ay patuloy ni encourage ng Panginoon na gumawa na mabuti dahil God is good. Tanggalin mo yung osa good, God ang matitira. Kaya dito ay harap tayo sa judgment seat of Christ. So, kaya ang prayer ng psalmist sa Psalms 143 verse 10, teach me to do thy will. Turuan mo ko na gawin ang kalooban for thou art my God, thy spirit is good, lead me into the land of uprightness. Hebrews 10:7b, to do thy will, O God. Kaya nga ang church sa Revelation 2:5 ay ni-rebuke. Sabi doon, do the first works. Ni-rebuke sa Revelation 2:5 na dilabagan, nalimutan mo na yung first love bilang church, bilang mga people of God, mga member ng simbahan, na nakalimutan mo yung first love. Revelation 2:5. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Kaya dito ay sabi doon ay remember thy first love. Do the first works, loving souls, winning souls for the Lord Jesus Christ. Soul winning. Kaya sabi Lord Jesus, Luke 19:10, for the Son of Man is come, naparito ang Son of Man si Jesus, to seek and to save that which was lost. Winning, keeping the main thing, the main thing. So winning is mission, and mission is soul winning. Giving gospel tracts. Supporting world missions, missionaries, local and foreign. Yung work ng mga ministries dito, cooking, cleaning, get involved. Get involved tayo sa singing, teaching. At sa mga ministries dito, get involved, intercede, kasi mag-pray, mag-invest. Ibig sabihin mag-invest para sa lupa, makaipon tayo para makabili. Kaya sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. Psalms 24:1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Mura sana doon sa may tubungan po ako. Iwan ko, hindi pa yung nabili, 1,500 per square meter lang. Wow, kung ang 200 square meter, 300,000, no? Ay, marami na sana tayong pera.
kung meron lang tayong membro na PBA player o NBA player ay kung member sana natin si Elon Musk ay hindi na problema na. Kaya lang, yung glory na kay Elon Musk, hindi sa Panginoon. Siyempre, nagtitiwala naman kay Elon Musk o kay Henry C. Jr. Magkano yung testimony din yung kanto na lupa? 5,000 no? Sa Washington per square meter. Yan. Pero mura sana doon sa tugbungan sa may puok banda. So pray lang natin sa Panginoon at God will provide. Kaya kayong mga estudyante, mag-aral kayong mabuti, maging professional at makabahagi kayo sa gawain ng Panginoon na makatulong para sa property. Yan. Para na sa mga next generation, siyempre. Kay dito lang para mayroon tayong convenient na lugar. Hindi kasi makapagawa ng magandang bahay para sa Panginoon na pagtitipunan pag walang sariling lupa. Salamat sa Panginoon na the earth is the Lord and the fullness thereof. So sa Panginoon naman lahat ito eh. So katiwala lang naman yung mga tao, yung steward lang. Papil lang sa kanila yan. Sa Panginoon pa rin nanggaling. Okay, so God will provide naman. Then, so, awarding time from our Lord Jesus Christ. Number 1 is very soon. Number 2, with number 2 na point, with reward from Himself. And then number 3, according to our work for God. So God bless us all. I love you all in the Lord. Okay, let's pray. Our God, our loving Father in heaven, salamat po sa mensahe. Salamat sa iyong salita, Lord, na awarding time from our Lord Jesus Christ is very soon at ikaw mismo, Lord Jesus, ang magbibigay sa amin at salamat kung ano man ang ginawa namin dito, Lord, sa lupa ay napaglilingkod sa inyo sa mga ministries kung saan man kami nababagay sa singing, sa teaching, sa mga bata, sa giving, cleaning, cooking, helping, or anong sa giving gospel part, so winning, yun lahat, Panginoon, ano mang gagawin namin para sa inyong pangalan ay mayroong reward na matatanggap yung bawat isa ayon sa motibo na para sa inyo, Lord Jesus, aming ginagawa. Not our labor in the Lord is not in vain. Kahit ang time namin, Lord, na pagpunta dito, makinig ng salita, ito rin ay may investment rin para sa aming sarili, sa aming pamilya, Panginoon, at para sa mga next generation. Lord, pagpalain niyo po namin sa mga puso at yung bawat isa na nag-represent ng families. Bless them, Lord, with a special blessing. And I pray your Spirit, Holy Spirit, guide us, and we are very thankful sa iyo, Lord, sa nakalipas na bagyo ay na-spare mga ng lugar, Panginoon. At patuloy po kaming tulungan gabayan. At we pray ang salvation ng mga unsaved loved ones, especially Jewish people. We pray for their salvation, even the Arab people, Muslim, Hindu, Buddhist, atheists. We pray, Lord, na your spiritual spirit mag-work sa mga heart at kayo mapadala ng mga missionaries, mga ministers, mga anak mo, who mag-spread ng gospel. And they will hear the gospel of the Lord Jesus Christ, and they will repent and believe and receive by faith Jesus Christ in their heart as their Lord and Savior. Salamat po ng marami. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Okay, so